So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest concert of all time mga kahombre ko. Tindi nun, dapat nga nandun ako eh. The biggest comedian sa balat ng sangkabaklaan. The queen of all queens sa mundo ng showbiz, Vice Ganda. Palakpakan ang kaibigan natin yan. San Pablo eh! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Eto ang page ko. Kung gusto mo, Vice, and I know yung PR team is watching me all the time. Una, wag na tayo sana umabot sa demandahan kasi I will fight you tooth and nail, okay? Promise ko sa inyo yan. Pero kung gusto nyo naman, let's have a conversation. Magdebate tayo. Kami ni Vice Ganda, one-on-one kami. Oh. Si Jose Marie Borja Visceral o mas kilalang si Vice Ganda ay isang Filipino comedian, actor, host, singer at TV personality. Isinasaalang-alang na isa sa mga napatagumpay at tagapagaliw ito sa mundo ng Philippine show industry. Kilala rin ito sa kanyang mga stand-up routines na may kalakip na observational comedy, situational irony at matindi at napakabigat na sarkasa. So kung wala ka nito, siya. Ngayon po ang ating Independence Day. At dahil Independence Day, maging independent ka na at tumalpak ka na. Meron o wala lang naman ang pipili mo nasa link down below. Umalis ka dito kasi hindi tayo magwa-work. Kasi napakatindi po ng mga banat na sarkasam ni Vice Ganda. Okay? Very good. Nasusubaybayan rin natin ito bilang isang regular host ng isang noontime variety show. Alam nyo na yon mga kahombre ko. Maalala rin natin na nakabilang ito sa sari-sari at napakaraming controversies na nag-ugat rin sa komedya at sarcasm na kanyang pinapakita. Get ready! Tulad noong 2013 na widely criticize siya sa media dahil sa pagbiro nito ukol sa gang na kung saay isa rito ay patungo sa news anchor and journalist Jessica Soho. Ang hirap nga na kung sa Jessica Soho magbubuo. Kailangan gang rape lagi. Sasabihin ng rapist, ipasa ang lechon! Sasabihin naman ni Jessica, nasa ng apple? Around 2017 naman ay nagawang mag-pull out ni actress Nora Aunor bilang isang guest sa tawag ng tanghalan dahil di umano'y hindi nito nagustuhan ang comedy style nito. So grabe, napakatindi po talaga ng mga issue na kinasangkutan ni Meme Vice. This guy should be more accountable sa mga sinasabi niya. Noong 2019 na nag-trending ang meme na kinauukulan ni Pastor Kibuloy sa paghinto ng lindol. Sabi ko, lindol, stop. Umi-stop. Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Sabi ko na, stop! Di umi-stop din. Stop! Putangin lang yan, napakakainis talaga. Stop! Ginawang biro ito ni Vice Ganda na ipinahinto rin ang nangyayaring traffic sa EDSA at ang napakatagal na ongoing na teleserye na Probinsyano ni Coco Martin. Kabahan ka kay Cardo, ang pinakakalaban ni Cardo. Feeling ko si Kiboloy. Yung nagpahinto ng lindol. Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng Probinsyano. Abangan nyo yan. Oh. So, inahamon kita, Kiboloy, pahinto mo nga ang Probinsyano. Napahinto mo pala ang lindol eh. Apakayabang nyo pala eh. Sabi niya daw, stop. Sige nga, punta kang gitna ng EDSA, stop mo yung traffic doon. Stop. Iba ka, Kiboloy.
Taong 2023 ay nasangkot ito sa issue na ukol sa cake icing finger stand sa kanilang Isip Bata segment na mas pinaigting ni social media influencer Rendon Labador na nakapagresulta sa suspension ng palabas nito for 2 weeks by MTRCB's Lala Sotoso. Matindi-tindi to mga kahombre ko, napakabigat po. At noong 2024 ay naakusahan ito ng mali siya during sa segment muli ng Showtime na Especially For You, kung saan may ginawang hindi kaaya-aya ang panauhin at sinaad ni Vice na pwede siyang mademanda sa kanyang nagawa dahil wala itong permiso. The resurrection of Cheeksers. Paano yung kawaii? Paano yung kawaii? Yeah. Hoy, hindi pwede yun. Pwede yun, Axel. That's bad. You don't do that. You ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don't do that. Hindi ka pwedeng nang yan nagnanakaw ng halik. At ngayon, mga kahombre ko, ito po ang pinakamatindi sa lahat ng matindi. Go! Maalala rin natin noon na may history siya sa politika kung saan nagawa nitong endorso si Davao City Mayor Rodrigo Duterte para sa pagkapresidente noong 2016. Naanyayaan din naman ito si ex-president sa kanyang programang Gandang Gabi Vice bilang isang panauhin. So, yun yung stand ni Vice before. Diyos mio naman. Sa isang konsyerto ni Vice ay nagawang masangkot sa panibagong issue kung saan sa kalagitnaan ng event ay nagawa nito magbiro ukol kay former President Duterte sa mga isyong kinakaharap nito. Ang biro ay related sa kumakalat ngayon na meme na nothing beats a jet to holiday. Fair lang lahat. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bonding from China's vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Big allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga putang nilay niyo. Nagawa rin itong idamay sa pagbiro ukol sa current president na si Bongbong Marcos. Kaya dito! Hindi namin pwedeng mang-miss yung concert. Siyempre. Kaya na-appreciate ko, kahit busy-busy ang ating Pangulo sa Malacanang na hindi ka pa siya. Bumati, mahal na Pangulo, bumati ka naman. Oo, si Senator Chris nandiyan ka, bumati ka ng mahal na Pangulo. All our fellow Filipino. Ang Pilipinas dapat ay buo. Pero may ayusin lang po ako, ha? Imamasage lang po. Dahil dito, dinumog ng mga netizens, especially DDS, si Vice Ganda. Atin pong pakinggan ang mahahalimuyak na comment ng mga netizens. Diyos ko naman, MJ, ang tanda-tanda na natin. Dyan ako ayaw sa'yo, Vice. Ang pagkabuli mo. Di yan nakakatuwa ha. Malapit ka sa karma if yan ang style mo. Tapos iiyak yan. Public apology na naman. Umiral utak ng kabaklaan. Oy, grabe naman kayo. Ikaw kaya magpakapa ng titi sa bakla. Putang inan to, bakit yung mga ibang tao pa dinadamay mo? Balita ko, flop daw itong concert na to, na karma agad. Kakaturok ng pills na sira ang utak. Ni minsan hindi naging guding yan, bad influence sa mga kabataan kaya dumaming ang bading na mga bata. Okay sana kung guding ang dumadami. Hay, di mo na talaga alam mga plastic at traidor ngayon. Dati lang aliw na aliw ka kay Tatay Digong nung nag-guest sa GGV. Anyari, Vice, pinataas pa naman niya ang moral niyong nasa LGBTQ community during his term. Ay nako, Vice, wala kang kadala-dala. Tawa na o iyak later. Di iiyak ang mga DDS. Wait nyo na lang sa 2028. Basta may masabi ka lang, patawa na wala namang kakwenta-kwenta. Kahit anong gawin nyo, di mananaig ang kademonyohan sa kabutihan. Okay? Well, it's just a joke, pero napasobra naman. This is beyond comedy. It is propaganda promoting hate and division. Wala na kasing humility si Vice, just egocentric, disregarding other views kasi akala nila sila lagi ang tama. My God. So sad. Daming natutuwa na nakulong yung taong minsan nagprotekta sa kapamilya nilang batang babae from getting raped by addicts. Galit kayo dahil nasira yung network nyo? Lumabag sa batas, mahirap bang isipin yon? Galit kayo dahil namatay yung Kian na gusto pa mag-exam bukas?
Bakit andun? Puro extrajudicial na to. Wala na tayong pake dito. Masyadong politics. I don't need the government's assistance. This is very disrespectful. Isn't you guest? Ano to? PRRD sa GGV? Di ba napaka-misleading nung bullshit niya, men? At hangang-hanga ka pa. Mga manggagamit talaga, kaya okay lang na wala prangkisa ng ABS. Mga bastos! Galit, mga kahombre ko. Ang alam lang ni Vice ay yung feeling injustice na nangyari sa ABS. Pero kung aaralin mong maigi ang dahilan kaya nawalan sila ng franchise, masasabi mo na, kaya pala. Kaso lang, halos lahat sa kanila mas pinilang emotion kaysa sa katotohanan tungkol sa desisyon ng SC about impeachment. Mga denial kasi lalo pag di pabor sa kanila, ang hatol. Close-minded kasi ang buong akala nila inaapi sila o biktima sila na hindi naman. Kasi nga, may prosesong sinusunod. Di lang matanggap ang katotohanan. Sorry, Vice, kahit gaano ka pa kagaling o katalino, walang bisay ang pag si tatay na ang kinalaban mo. Kalaban mo na rin ang taong bayan na legit. Hindi taong bayan ni Honti. Okay. Yan. How about ang mga fans naman ni Vice Ganda? Ano masasabi? Ano yung sabi mo? Bakit Magagalit ang DDS? Okay lang naman magpatawa si Vice. Cool naman ang mga eksena nila aliw. Basta DDS, pikon! Grabe talaga mga kamatis, mga kaibigan. Di kayo natuwa kay Vice, pero yung kabastusan, kawalang galang at kayabangan ni natuwa kayo. Inulit lang naman ni Vice mga lumabas sa bibig ni parang ayaw nyo na kay Vice. Okay. Oh my God, mga kahombre ko. Sobrang dami po ng comment na politics na. Kalimutan na natin yan. Anyway, sabi po ni Malcolm Conlan, Dear Vice, I hope you don't mind me writing to you like this in the form of an open letter. I initially thought about not commenting at all as I always tried to keep culture and politics separate. In fact, I have watched some of your movies in the past and found them quite funny. I have even met you personally before too. But keeping that aside, I write to you, however, as a vocal and avid supporter of former president, I take objection to a viral video circulating of a performance where you came out on stage and showed photo of a board advertising a mock jet ski holiday in your short monologue. You mentioned the West Philippine Sea and China to begin with. Former Duterte inherited the problem of the WPS from previous administrations. I ask you, would you be prepared to fight China or go to war with them? The foreign policy of the Philippines during the term of PRRD was friends with everyone, enemies with no one. Maybe you could go to war with China as Private Benjamin. On a serious note, I believe that the relationship that the former president had with the Chinese president at the time was beneficial for both countries and of course, reduced tensions in the West Philippine Sea during his administration. Medyo napupunta na tayo mga kahombre ko sa deeper and deeper dark situation sa ating politika. Ayoko nang humaba pa ito, mga kahombre ko. So, hindi tayo sa ganyan. Ayoko nang ganyan. Walang tayo, MG. Sa 20 million followers ni Vice Ganda sa Facebook, as of now, naging 19 million ito dahil sa nasabing issue. Mga kahombre ko, ano ba ang take ko dito? Ang hirap ipasok ng politics, no? Sa YouTube channel ko, sa ibang platform ko to ginagawa. Ito lang, I will try to stay in the middle, mga kahombre ko, no? Pero, ang hirap nito. Vice Ganda is a very well-known comedian sa ating bansa, okay? Sa Pilipinas. Totoo naman yun. Bago tayo magalit kay Vice Ganda, dapat intindihin muna natin na napakatindi ng mga biro niya. Pero kung try mong intindihin, hindi ka dapat mapikon kasi ito lang ay sarcasm. Vice Ganda is just being a professional comedian. Diba? Alam niyo naman yan, no? Na kailangan ng mga ganyan maiinit na topic kung gusto mong mas maging nakakatawa ka. Pero sa isang banda, naintindihan ko naman na we are very, very emotional dahil nga sa nangyari kay President Duterte, no? Na kinuha siya, dinala siya sa dahig when sabi nga ng mga DDS, pwede naman na dito na lang ayusin, asikasuhin, kaysa ganyan na nangyari. Dinala siya sa malayong lugar at napakatanda na ni Digong to face this type of situation. Understandable din, ano? So, both sides may pinaglalaban. Pero, huwag niyong kakalimutan, mga kahombre ko, na
Vice Ganda is a very, very, very sarcastic person. Lahat po madalas ng pinaggagawa niya sa mapa media man, social media, or sa movies ay napakatinding satire. Hindi ka ba nakakaintindi ng sarcasm? So sa totoo lang, kung kakasuhan niyo siya or whatsoever, for example, ng libel, hindi siya mag-work. Kasi ito ay just satire. It's a joke, mga kahombre ko kumbaga. Understand the social media game. Hindi siya pikunin. Sana mga DDS natin, ang mga kahombre, ay hindi na kay para masaktan pa sa nagawang biro ni Vice Ganda. Because this is just a joke. Sana intindihin nyo rin yun, no? Yung part na yon. Although naintindihan ko naman na masakit talaga, lalo na't ikaw ay avid Rodrigo Roa Duterte supporter. Yun lang naman ang masasabi ko. Tama ba o mali ang ginawa ni Vice Ganda? Para sa akin, sa panahon na ito, sa sitwasyon na ito, mali. Napaka-bias mo sa akin. Kasi pwede namang iba na lang, Meme Vice, ang ginawa mong biro or whatsoever. Ang lawak naman ng utak mo, bakit ito pa? Pero syempre mga kahombre ko, baka gusto niya rin talagang mag-trend, sumabog ng sagad, kaya niya to ginawa. Pero anyway, this is just the joke. Alam nyo naman na yearly, meron lumalabas na issue na malala kay Meme Vice. No? Baka ayan yung way niya para sa kanyang consistency and fame. Hindi natin lang. At sana mga kahombre ko, wag nating lahatin. Ano? Kasi ngayon lumalabas na lahat ng mga galit sa mga bading, ganito, ganyan. Hindi naman lahat ng kasali sa LGBT community ganyan. Huwag naman nating ilahat. Grabe naman kayo kung makabanat kayo tungkol sa mga bakla. Hindi naman lahat ganyan ang pag-uutak. Grabe naman. Daw siyang napasukang tite, counted lahat miski mabahong kike. At yung puwet ng kanyang favorite na Sri Lankan, want to sawang lovemaking, call it anli kantutan. Wala. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.